Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usang niya karon bisan atong mga bisita nga nakabalik. Sila Ronel o si sa ani sa kanila si Isaw. Anak mo kang Abraham. Okay, so next Sunday mao na atong anniversary. Kada anniversary gud nato ang atong pagsimba dere whole day. So ang atong simba sa buntag magsugod alas 9. Alas 9 then mao na ni atong pagsimba. Dayon dinhiro ta man ni udto. Dayon makadala mo bisita o makadala mo dayon pagka alas 2 magsimba na punta kay diha ta mag last supper naman ta. Dali ra ang atong simba sa hapon kay magwali lang ta kadyot dayon mag last supper ta. Makahibalo ra ka og unsa ka importante ng maghimog last supper. So mao na atong activity karong Domingo, sunod Domingo. Simba ta alas 9 sa buntag. Mahuman siguro ta ana mga 11:30 o 12 o'clock. Pero bisan pagbadugay ta dili ra man ta maniudto. Magwanta lang gud ta og kuan gud inununan nga litson ba. Maagwanta lang ta. So paghapon alas 2 stop og mo pauli mo okay ra pod pwede ra mo gani maghigda-higda dia silong na may mga kwarto da pwede ra man makasandig-sandig ba. So ingonana ra ang atong simba karong Domingo buntag na og hapon. Mao ra pod na sa isa ka tuig. Dayon pasalamat atong nag-travel silang Annalyn nag-travel sa Davao nakauli sila safely. O doon na pa uban natong nag-travel silang Justin o silang Sweet nag-travel sila sa Buanga. So Mayo na nakauli na po sila. Then akong ipahibalo sa matag usa nga napadala na nato ang atong napadala na nato atong missionary sa Sierra Leone o sa Vietnam. Napadala na nato sila tag 5,000 ang atong padala nila. Ato pong yan po itong nangitag trabaho bitaw. Si Benedict nangita ng trabaho. Si Hani nangitag trabaho din. Ampo ko gabi ni atong song leader si Making nga ma-official to tanin duta og ma-official to atong yan po nag-appeal hasta po lang uban nga itag trabaho dire nga makakita ra gyud pud sila trabaho mula atong yan po mas maayo unta nga mas maayo gyud ni at sa Wednesday kay kita daghan mo tang ampo mo gyud ang concentration no ampo mo gyud anang Wednesday luhod mo gyud anang Wednesday. Then atong gahapon nakahatag ra tag trucks dito sa kanhi Boulevard. Daghan pong trucks kay atong trucks nga gi-order wala pa maabot gikan sa Truck Society sa gikan States Good. So nakapaprinta mo atong panghatag nato atong Sabado. Wala naman tay worry karon og kuan, wala tay worry karon og mag-ulan. Kay nakakita natag mga pamaagi ba o mag-ulan sa Boulevard either matutas Gaisano or matutas Robinson. Dala lang mo kwarta dito kay basig makatunog tag kamatis ba wat ibayan. So mao na ang atong mga activity atong Sabado din silang si Russell Raga Lakaw nakasulwining siya isa ang ayang nasulwining ni Russell atong Sabado. Then tadli pa ko magwali kaning atong Sunday school teacher birthday niya ni atong Friday.
Dayon atong kantahan siya siguro siya kuan. Happy birthday. Birthday niya atong Sabado. Kantahan na to siya happy birthday. Okay, sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Okay, so di na ta magdugay, manindog ta. Arita sa atong mensahe, isa rin ni ka bersikulo atong mensahe. Manindog ta Psalm 86 verse 5. 85 verse 6. 85 verse 6. Psalm 85 verse 6. Okay na mo? Okay, so kamoy basaan basahon siguro na ito kaduha, isa raman ni ka bersikulo. Psalm 85 verse 6, ready, read. Tro na ito basa Psalm 85 verse 6, ready, read. Ang pota, mahal na mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat Ginoo sa imong presensya, samtang kami nagasimba kanimo. Salamat sa gahom sa imong pulong. Salamat amahan sa among Sunday School nga ikaw nagahatag og wisdom sa among Sunday School teacher bisan sa iyang birthday amahan among gipasalamatan ikaw Ginoo. Salamat usab sa awit sa choir bisan ang among choir directress nga nagsulwining gahapon. Salamat kayo og pag-abot Ginoo sa member sa among choir gikan silang biyahe. Salamat nakaabot sila safely amahan. Bisan katong nagabiyahe Ginoo sa Davao nakauli sila safely. Amahan mo langit nun, among gipasalamatan ikaw bisan sa awit sa choir nga makaandam sa mong kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Dini nga kahapon na namahan akong gipangamuyo kanimo tagay gahom ang imong pulong kini imong ulipon tagay igsusulti bisan amahan nga maabog ang evil spirits pinagi sa dugo ni Jesus Christ. Tabuni kami sa bililhon imong dugo amahan samtang kami magahisgot sa imong balaan nga pulong o imong balaan nga ngalan. Amahan naman langit nun, among ipangamuyo kanimo Ginoo tagay conviction kaming tanan Ginoo nini nga mensahe. Amahan kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, manlingkod ta. Mao ang inyong gibasa in the book of Psalms. Kaning Psalms mga awit niya siya, mga awit. Ingon diri, dili ba nimo kami dasigon pag-usab? Ano siya? Dili ba nimo kami dasigon pag-usab? Aron ang imong katawhan maglipay diha kanimo. Muna ang inglontag mga hilak sa mga salmista nga gipangutanan nilang ang Ginoo nga dili ba nimo kami dasigon pag-usab aron kaming imong mga katawhan maglipay diha kanimo. So mao ni ato mensahe karon nga hinaot pa nga makasabot ta sa atong mensahe nini nga kahaponon. So ang atong mensahe naguluhan ni siya og revive us again, O Lord. Revive us again, O Lord. Mao ni atong mensahe karon. Kaning revival sa Binisaya pa kanang dasigon ka. Kaning revival dili lang ni it is not just an emotional event.
Dili lang na emotional nga nahitabo ba. Usa kini ka spiritual awakening kana bang na gipukaw ka ba? Gipukaw ta spiritually, then mao ni pukawon ta kay aron madala ta kitang mga katawhan sa Dios balik sa atong kinabuhi. Mubalik ta didto sa kaluoy sa kalag sa uban, dayon mubalik ta didto sa atong pagkabalaan. Muna ang revival. Now, in a time of spiritual dryness, sa panahon nga uga kay ta spiritually, kung mahimo lang ang church, kita tanan dire, muhilak ta for revival. Muhilak ta for revival. Personally, sa atong kaugalingong pagkatao o corporately of the church. So today, I believe God is calling us to reflect deeply and honestly on a crucial questions. Dili lang ni sa atong church, apan alang ni sa matag believer across the land. Muna atong ang pangutana ani, are we alive in Christ? Buhi ba ta diha ni Kristo or just going through the motions? Pura bag nagsimba man sila, simba la puta. Wala na ba? Mao na ang mga pangutana karon. Kita dinhi nagtapok ta kada semana, nag-awit ta dinhi, nagampo ta, naminaw ta sa pulong sa Dios, apan usahay kung honest lang ta, ang atong pagbati ba ugah. We can feel dry, we can feel routine, and even murag na distansya ta gikan sa atong buhi, distansya ta sa atong buhi o buhi nga presensya sa Dios. That is why mauna ang katarungan karon, we are talking about revival. Maghisgo ta bahin anang dasigon ta. Ngutana, unsa man ning revival? So what mauray ang question, what is revival? Revival is not about emotionalism. Ang revival din bahin man kanang ma-emotion ka ba, kanang hila ka, analain mo pagbati. Revival is not about emotionalism or simply having more church events. Kala bang daghan kaayong event sa church, dili na yun ana. Revival is when God awakens His people. Ang revival, mauna kung ang Ginoo iyahang pukaon ang iyang mga tawhan gikan sa espirituhanon nga katulugon og i-restore sa Ginoo ang kalayo sa iyang presensya dinhi sa atong kasing-kasing. Revival is a renewal of love. Kaning revival na bag-o ang imong gugma alang sa atong Ginoong Hesukristo. Usa kini ka deep conviction of sin. Kanang lalomba nga na-convicta nga naate sala, and a powerful move of the Holy Spirit that brings transformation. Sumaw ng revival, usa kani ka gamhanan kay lihok sa balang espiritu nga magdala ni og kautruhan sugod sa atong mga kasing-kasing, sugod sa kasing-kasing sa mga believers, dayon mo flow na dito outward into the families, dayon gikan sa pamilya, paingon na sa community, bisan atong nasod. Revival is not about filling churches. It is about God filling His people. Ako utrhog sulti ha. Revival is not about filling churches. It is about
God feeling His people. Mauna ang revival. Number one, the need for revival. The need for revival. Abi nimo dunay simbahan sa 7 churches manang dito sa Turkey. Usa sa simbahan da Sardis. Sardis usa ka simbahan din na. Kanang simbahan na gipahinumduman na sa Ginoo. Revelation chapter 3 verse 1 and 2. Kamoy basa ng Revelation chapter 3 verse 1. Read. Verse 2 go. Okay, so samtang ang simbahan sa Sardis pahinumduman ni sa Ginoo, kani ato mensahe karon pahinumdum pod ni diri nato sa church. Ingon dito, og ngadto sa anghel sa iglesia sa Sardis isulat, niining mga butangan nagaingon siya nga nagabaton sa 7 ka espiritu sa Dios, muna atong Ginoo, og sa 7 ka bituon. Ingon diri, ako, ingon ang Ginoo, ako nahibalo sa imong mga buhat nga ikaw adunay ngalan nga ikaw buhi og patay na. Ingnan siya dito. Verse 2, ingon diri, ingnan siya, pag mabinantayon og palig-una ang mga butang nahibilin nga hapit na mamatay, kay ako wala makakaplag sa imong binuhatan nga hingpit at tubangan sa Dios. So mao na pahinumdom sa Ginoo sa simbahan sa Sardis. Daghang baya karon, daghang mga kasimbahanan karon, daghang mga believers karon, doon na sila appearance of life. Makita nimo doon ay kinabuhi apan spiritually nakatulog. Spiritually nakatulog. Kaning revival, kinahanglanon kanini labi na sa panahon, number 1, ang imong prayer life is weak. Ang imong pag-ampo ba, luya kayo. Munang kita din kung mahimo atong giawhag ang atong mga sakop, kung makaanilang arita diri Wednesday kay aron makaampo ta, maginampo ay ta diri. Ang revival is needed when prayer life is weak. Revival is needed when love for God's word fades. Kanang gugba ba nato sa pulong sa Dios, murag mo bahar ba, magkahinay o kawala. Revival is needed when sin becomes tolerated. Revival is needed when evangelism is neglected. Mauna nga kung mahimo lang matag-usa nato bisag makasulti lang ta sa pulong sa Dios ngadto sa lain, maluwas sila at pasalamat na kay nata ana. Munang magpasalamat ta sa choir nga nagapadayon sila sa ilang pagsulwining. Because kung wala na tay evangelism sa ang church, magkahinay-hinay tagka o panginabuhi pastor kahinay-hinay tagka purdoy mo na naasa. So mo nang kinahanglan tag revival. Revival is needed when prayer life is weak, when love for God's word fades, when sin becomes tolerated, and evangelism is neglected. Atong basahon ng additional verse tali niya siya. 2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles 7:14. Kamay basa ana. Read. Mao ni saad ni sa Ginoo. Saad ko ni sa Ginoo. O ang Ginoo kung mosaad iya gyud tumanon. Ingon siya kun ang akong katawhan, ikaw nga save katawhan tas Ginoo. Kung ang akong katawhan nga gitawag pinaagi sa akong ngalan, kita gihinganlan ta diri mga child of God.
Kinahanglan ta mga believer ni Jesus Christ. Yun rin, kon ang akong katawhan nga gitawag, pinaagi sa akong ngalan, mupaubos sa ilang mga kaugalingon. Humble ta ba? Mupaubos sa ilang mga kaugalingon og muampo og mangita sa akong naong og mubiya gikan sa ilang daotang mga dalan. Paminaw, nan ako. Maminaw gikan sa langit ug mupasaylo sa ilang sala ug muayo sa ilang yuta. Saad ni si Ginoo. So dili ni saad pastor, saad ni si Ginoo. Kung saad si Ginoo, tumano na sa Dios. Tumano na sa Dios. Kaya mawala na iyang credibility kung sa iyang pagka-Dios kung dili at tumano na iyang mga saad nga na siyang pulong. Number 2, the source of revival. Ang tinubdan sa revival. Okay, balik na sa atong text ganiha. Yondre, wilt thou not revive us again, that my people may rejoice in thee? So mo na iyang ingon, ako balik ko na ingon re. Dili ba nimo kami dasigon pag-usab aron ang imong katawhan maglipay diha kanimo? Muna ang atong mensahe. Now, masabtan nato dinhi that revival comes from God. Ang kanang pagdasi gikan sa Ginoo, dili na sa mga program sa simbahan, na may simbahan nga daghang kay mga programs, daghang kay mga entertainments, daghan kay mga human strategies, kay ron daghan sila diha. Ang revival, ang source ani, it is a divine work in the hearts of believers. Langit nun kani nga mga buhat sa Ginoo diha sa mga kasing-kasing sa mga believers. Mao na ang tinubdan sa revival. So, revival huna-hunaan na nagikan ni sa Ginoo. Dili ni sa mga program sa simbahan. Ito basahon lang. Habakkuk chapter 3 verse 2. Kamoy basa ng Habakkuk chapter 3 verse 2. Read. John chapter 15 verse 5. Kamoy basa na. Read. Okay, mao na gingon in the book of Habakkuk. Kaning Habakkuk, Old Testament ne pero applicable po ni sa ato, diri karon sa ato. Ingon diri, o Ginoo, ako nakadungog sa imong pakigpulong ug nahadlok. O Ginoo, buhia pag-usab ang imong buluhaton diha sa tiliwala sa katuigan. So, dahil si Habakkuk mismo, nangayo siya aning revival. Siguro ang hitabo dito sa ila, aning panahon na, dunay katulugon ang mga believer. Akong baliko ni siya ha. Ingon siya, o Ginoo, ako nakadungog sa imong pakigpulong og nahadlok. O Ginoo, buhia pag-usab ang imong buluhaton diha sa tiliwala sa katuigan. Diha sa tiliwala sa katuigan ipahibalo. Paminaw ani, tanawar ko no, diha sa kapungot hinumdumi ang kaluoy. You see? Diha sa kapungot hinumdumi ang kaluoy. John chapter 15 verse 5 ingon ang Ginoo Jesus Christ, ako mao ang paras, kamo mao ang mga sanga. Siya nga nagapabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya mao ang nagapamunga og daghang bunga. Kay kung wala ako, kamo walay mahimo. You see? Ingon ana ta, ingon kay kung wala ang Ginoo nato, wa po ta mahimo gyud. Wa ta mahimo. So, number 3, the marks of true revival. Ang mga marka unsa diha nimo mahibal-an nga tinuod na nga revival. Okay. Dili na lang ta mag-istorya lain ani niya atong basahon at kaning gisulti sa pulong sa Ginoo. Acts chapter 2
ah, 42 to 42 to napaaning uban. Acts chapter 2, 42. Kamoy basa ana. Ready, ready, read. Verse 43, go. Verse 44, go. Verse 45, go. Verse 46, go. Verse 47, go. Okay, so mauni ang marks of true revival. Mauni. Akong utrohon og basa to inyong ibasa ha ingon diri. Og sila nagpadayon nga malig-on diha sa pagtulunan sa mga apostoles. Kani atong ipagtun-an diri. Pagtulunan man ni Apostol Paul. Kani sila og sila nagpadayon nga malig-on diha sa pagtulunan sa mga apostoles og sa pakigambitay og diha sa pagpikas-pikas sa tinapay og diha sa mga pagampo. Kaning pagpikas-pikas sa tinapay mao na atong buhaton karong sunod Domingo sa hapon. Maghimo ta niya siya. Og sa pakigambitay og diha sa pagpikas sa tinapay og diha sa mga pagampo. 43. Og ang kahadlok miabot nga na sa matag kalag og daghan mga kahibulungan og mga ilhanan nga nabuhat pinaagi sa mga apostoles. Verse 4. Ingon diri, og ang tanan nga nagtuo na nag-uban og ang tanang mga butang giusahan sa pagpanag-iya. Verse 45. Og mibaligya sa ilang mga gipanag-iya og kabtangan og mibahin nga kanila ngadto sa tanang tao sumala sa gikinahanglan sa matag tao. Mao man na ang ilang gihimo sa una kay panggukod man gud ni sila sa una. So luoy kayo ang mga katawhan sa naperting luoy way makaon siguro sila mo na ang kantong naay mga property baligya na lang nila ng ilahang mga property para lang po siguro ang uban makakaon. So ingon diri, og sila nga nagapadayon sa adlaw-adlaw nga nagakauyon diha sa templo og sa pagpikas og mga tinapay sa balay og balay. Mikaon sa ilang pagkaon uban sa kalipay og pagkausa sa kasing-kasing nga nagadayeg sa Dios og nahimutan sa tanang mga tao ug ang Ginoo nagdugang ngadto sa iglesia sa adlaw-adlaw niadtong mga nangaluwas. So og imong samarihon to siya katong atong ipambasa, ang true marks of true revival is there was devotion to teaching. So gitudlo gyud pulong sa Ginoo. Muna atong Sunday school teacher dire at nagtuon yun na sa pulong sa Ginoo kaning akong giwali din Wednesday and Sunday gitun-an gyud ni nato ning atong mensahe nga di gyud ta mabikil sa atong doktrina dire. So mao na ilang gibuhat dito. Mao na ang marks of true revival, devotion to teaching, then nag-fellowship sila. Fellowship. Dayon nag-ampo. Dayon there was unity. Naghiusa sila dahil doon ay mga timailhan o na mga kahibulungan dahil doon ay mga naluwas. Doon ay salvation. So, siguro maka-estimate na ka, maka-alinggat na ka unsa ng mga marks of true revival. Devotion to teaching, nag-fellowship, nag-ampo, nagkahiusa, og dunay mga timailhan nga katingalahan og dunay mga kaluwasan.
doon na save. Okay, so that is the marks of true revival. True revival results in, mao ni siya, ang tinuod nga revival, mao nang resulta. Resulta ani number 1 is repentance and holiness. Mabasa nato na Isaiah 57:15. Dayon, ma-renew, mabago ang imong passion for God. Renewed passion for God. At basahon na lang bersikulo ana, Isaiah 57:15. Okay. Kamoy basa lang Isaiah 57:15. Read. Okay. There is a Psalm 63 verse 1. Kamoy basa, read. Okay. Akong basahon na ingon diri. Kay kini mao ang giingon sa hataas ug sa usa nga halangdon nga nagapuyo sa walay katapusan kansang ngalan mao ang balaan. Ingon diri, ako nagapuyo sa hataas ug balaan nga dapit. Pero ingon diri, uban kaniya usab nga adunay usa ka espiritu nga mahinulsolon ug mapainobsanon. Aron sa pagpabuhi sa espiritu sa mapaobsanon ug aron sa pagbuhi sa kasing-kasing sa mahinulsolon. See? So, katong ibasa na to in the book of Psalms, ingon diri, usa kini salmo ni David, usa ka awit ni David. Sa dihang siya didto sa kamingawan sa Huda, ingon ni siya, O Dios, ikaw ang akong Dios, sayo ako nga mangita kanimo, ang akong kalag ginauhaw kanimo, ang akong unod nagahinam-hinam alang kanimo diha sa usa ka uga nga adlaw uhaw, diha sa usa ka uga o uhaw nga yuta diin walay tubig. So mao ni ang gihimo aning mga, mao ni ang resulta sa true revival, repentance and holiness, then renewed passion for God, na renew ang ilang pagtuo, ang ilahang pagtuo sa Ginoo. Ikatulo, ang resulta sa true revival, love for the word and prayer. Gugma sa pulong o sa pagampo, dayon evangelism and church growth. So, evangelism, iwali ang pulong sa Dios ngadto sa laing tao, dayon ang simbahan mutubo. Mutubo ang simbahan. Okay, ato basahon niya sa in the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 15 verse 16. Kamoy basa ana. Read. Acts 4:31, go. Mao na resulta. So ingon din sa Jeremiah siya, ang imong mga pulong nakaplagan ug ako mikaon kanila, wala gyud ni kan-anang pulong ilabag tun-an magyog mayo. Tun-an lang mayo. Og ako mikaon kanila og ang imong pulong nganhi kanako mao ang kalipay og pagsadya sa akong kasing-kasing. Kay ako gitawag pinaagi sa imong ngalan o Ginoo nga Dios sa mga panon. Mao ni ang resulta. Verse 31, Acts 4:31 ingon dito, ug sa diha nga sila nakaampo na ang dapit diin sila nagkatigom pagtingob na uyog ug silang tanan napuno sa balaang espiritu ug sila
misulti sa pulong sa Dios uban sa kaisog. So mao na ang true revival results. The revival results, repentance and holiness, then renewed passion for God, then love for the Word, love for the Word and prayer, then evangelism and church growth. Mao na ang resulta na naa siya. So, number 4, how to prepare for revival. How to prepare. Ato ni. How to, unsaon na to pag-prepare para madasig tag utro. Ato ning basahon ang pulong sa Dios unsa ilang gihimo sa una. So maupod atong buhaton, mao niya ang ilang gihimo sa una atong basahon. James chapter 4, 8 to 10. Okay. Verse 8, kamoy basa ang verse 8. Read. Verse 9, go. Verse 10, go. Okay, so mao ni atong buhaton ako sang tanaw na. Mao ni ang atong buhaton kita unsaon nato pag-prepare for revival. Mao ni atong buhaton in the book of James. Ingon siya, paduol nga to sa Dios. Paduol nga to sa Dios. Og siya mo paduol nga na kaninyo. So mao na atong buhaton. Paduol nga to sa Dios og siya mo paduol nga na kaninyo. Ingon diri, hugasi ang inyong mga kamot, kamo nga mga makasasala, og putlia ang inyong mga kasing-kasing, kamo nga mga maduha-duhaon. Verse 9, pagsubo og pagbangutan og paghilak ang inyong pagkatawa, himo ang pagbangutan, ug ang inyong kalipay ngadto sa kagulanan, ipaubos ang inyong kaugalingon diha sa pananaw sa Ginoo, ug siya mopataas kaninyo. So mao ni atong buhaton nga ipaubos ang inyong kaugalingon, humility, diha sa pananaw sa Dios, ug siya mopataas kaninyo. So mao ni ang instruction sa Ginoo unsaon pag-prepare nato for revival nga madasig tag pag-usab. So mao ni ang steps toward personal and church revival. Mao ni sa ang mga ang-angma. Number 1 is examine yourself. Examine yourself. Kaya ingon sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves as to whether you are in the faith. Number 2, repent all known sin. 1 John 1:9, ingon if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Number 3, humble yourselves before God. Humble yourselves before God. But ingon sa Isaiah 66:2, but on this case, will I look on him who is poor and of a contrite spirit. The next is pray fervently. Pray fervently. Luke 11:13, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Then, the next is return to your first love. Return to your first love. Kung sa una ka gasimba ka kanunay, return to your first love. Kung sa una ka gasulwining ka, return to your first love. Mauna na siya. Ingon din sa Revelation 2:45, you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, then repent. So, mauna ang steps. Number 5, the results of revival, ang resulta sa revival. Atong basahon lang kaning gisulat ni Hosea chapter 6 verse 2. Kamoy basa na. Ready, read.
So mo ang resulta, the results of revival ingon si Usaya, human sa duha ka adlaw siya mudasi kanato. O sa ikatulo ka adlaw siya mo pabangon kanato o kita mabuhi diha sa iyang pananaw. Diha sa iyang pananaw. So mo ang madala sa revival. Madala mo ni revival brings joy and restoration. Nagdala ni kalipay o ma-restore ka. Dayon ma-empower ka to witness. Atong basahon ni Isaiah 51:12. Kami basa, read. Acts chapter 1 verse 8, go. Okay. Kaning Psalm 51:12, ingon diri, kung si David, ibalik nganhi kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. O pabaruga ako pinaagi sa imong gawas nun nga espiritu. Ako lang i-sideline pag pahinumdom nato. Kanunay man akong isulti nga kining atong kaluwasan dili gyud ni siya mawala. Kining atong eternal life, once you receive Jesus Christ in your heart, kanang atong kaluwasan dili ni mawala. Kung pananglitan makasala na batok sa Ginoo, ang mawala nato kalipay sa kaluwasan. Maunay nahitabo sa kinabuhi ni David. Muna ingos David, ibalik nga ni kanako ang kalipay sa imong kaluwasan o pabaruga ako pinaagi sa imong gawas nun nga espiritu. In the book of Acts 1:8 ingon diri, apan kamo nakadawat og gahom human nga ang balaang espiritu moabot nga kaninyo o kamo mahimo nga mga saksi nganhi kanako sa Jerusalem o sa tibuok Judea o sa Samaria o ngadto sa kinatumian nga bahin sa yuta. Kitang mga believer, once you understood the Word of God, pag human nimo kay nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, pagkasabot nimo sa pulong sa Dios, dayon nakasabot ka kinsa sa Ginoong Hesus, then imong dawaton mo tuo ka ni Ginoong Hesus nga imong bugtong personal nga manluwas kanising kasing. Ephesians 1:13 ingon ang pulong sa Dios, siliuhan kas balaang espiritu. So, ang tanan nga mga believer naa kay balaang espiritu. Kitang mga believer, without your knowing, na kay balaang espiritu. Pero wala kay balaang espiritu, gusto na ko isulti kanimo in the beginning, di pa gyud ka save. Dili pa ka save. So ingon diri, apan kamo makadawat og gahom human nga ang balaang espiritu moabot nga na kaninyo og kamo mahimo nga masaksi nga sa Jerusalem og sa tibuok Judea og sa Samaria og ngadto sa kinatumian sa bahin sa yuta. Ang ato ani niya siya kaning Jerusalem mao ni atong pamilya. Mao na nga kung mahimo ang atong pamilya paningwa gyud nga ma-save ng atong pamilya. Then og sa Judea kani atong mga relative og sa Samaria og ngadto sa kinatumian sa bahin sa yuta. So mao na ang madala sa revival. So, madala sa revival, joy and restoration, empowered witness, matigaan ka gahom nga magsultis po sa Dios, then unity in the church. Then, mahimaya ang Ginoo. Glory to God. At ang basahon niya siya, Acts 2:44. Acts 2:44, kamoy basa na, read. Mana siya. So, Isaiah 60 verse 1, kami basa na, read. Verse 2, go.
So ingon diri, og ang tanan nga nagtuo na nag-uban, og ang tanan nga mga butang giusahan sa pagpanag-iya. Ingon diri in the book of Isaiah, tindog, sidlak, kay ang imong kahayag miabot na. Og ang himaya ni Hiyuba misubang sa ibabaw nimo. Verse 2, kay ania karon ang kangitngit mutabon sa yuta, ug ang mabaga nga kangitngit mutabon sa mga katawhan. Apan si Hiyuba musidlak sa ibabaw nimo, ug ang iyang himaya makita sa ibabaw nimo. So mao ni atong conclusion sa atong mensahe. Let us cry out with the psalmist. Kung mahimo, manghilak ta uban atong gihimo sa mga salmista. Mingon ta, revive us again, O Lord. Revive us again, O Lord. Kinahanglan, ma-revive ta karon tungod ka anniversary na to karon sa Domingo. Yun, don't wait for others. Ayaw na paghulat sa uban. Let revival begin with you. Ingon si Paul, Romans 13:11, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. So, hangyoon ako ang matag usa, magampo ta, mangluhod ta diha sa imong gilingkuran o bulingkod balang ka, magampo ta for personal revival, magampo ta for the revival of the church, magampo ta for the revival of our nation, then magampo ta nga punon tas bala ang Espiritu. Let's do it. Amahan naman langit noon. Ni ang among mga kaugalingon, Lord. Nini kahaponon, nagaduko mi sa dakong pagpaubos sa imong atubangan, Amahan. Aniya kami, Lord, naa sa pagkaubos ko ang among kasing-kasing diha kanimo. O kami nangamoyo kanimo, Amahan. Bisan kini mong ulipon, Amahan, nangamoyo ko sa akong kaugalingon nga revival, Lord. Dasiga ko, Lord, personally. Nangamoyo ko, Amahan. Dasiga, Ginoo, ang mga naani ini nga church. Naani the King is Coming Bible Baptist Church. Bisan kadtong imong mga anak, Lord, nga natulog spiritually, tagaay sila revival. Tagaay aman o kadasig nga ang among gobyerno, Ginoo, lihok ni para sa kayuhan sa mga katawhan. Amahan na malangit nun, among ipamuyo kanimo, Ginoo, nga ikaw magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Amahan, ako nangamuyo kanimo, Ginoo, nga ikaw nga among Dios makagagahom maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Mahal mo langit noon, nangamuyo ko kanimo, Ginoo, gawas nga kami nangaliupo kanimo, Amahan, nga madasig mi personally, nga madasig kini church. Nangamuyo ko kanimo, Ginoo, nga magmaya ang imong panagway nga sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Amahan mo langit noon, kini among pagampo, pangaliupo kanimo. Ang tanan ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay. Okay, salamat sa pulong nga nawali karong kahaponon. Amen. Salamat kaayo sa matag usa sa inyong presensya karon. Pasalamat po ko sa naghatag og cake. Amen. Salamat kayo. Ako anang butangan unya o kandila para pang-uwat sa bata. Okay, alas sa pagtapos, akong hangyo ng matag-usa, manindog ta. Now we're going to sing Constantly Abiding. Amen. Okay, first stanza. Ready, sing. The is
in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Amen. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. Verse 2, all the world seemed to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. Verse 3, this treasure I have in a temple of clay, while here on his footstool I roam. But he's coming to take me some glorious day, over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. Amen. Once again, may hapon sa Matagusa, and salamat kayo sa inyong presensya. Amen. And don't forget to pray for our church anniversary next Sunday. I-pray na to ang kadaugan niya na, and let us pray for a good attendance. Amen. At i-pray nga ang tanan preparations na mainsakto, and i-pray na to nga makabaton tagmayong fellowship anang adlaw. Amen. Let us bow our heads. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, salamat kay Amhan sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa among panimbahon karong kahaponon, nga ikaw, Lord, nagapanalangin ka namo gikan sa preperong nga prayer, Lord, hantos katapusan nga prayer, ikaw sa kanunay nagauban ka namo. Salamat, Lord, sa imuhang mga gipanggamit, Amahan, alang sa pagpakaon sa imong pulong. Salamat sa mga Sunday School teachers, labi na sa mga kabatanunan. Salamat, Lord, bisan pa sa pulong, Lord, nga nawali karong kahaponon. Salamat for using our pastor. Salamat, Lord, for the lesson about revival. And among ginapangamuyo kanimo, Lord, nga ang mao nga pagtulunan, Amahan, mutisok unta sa muna-hunaw kasing-kasing. Help us, Lord, and help us, Ginoo, Lord, nga mukling mi og revival. Makabaton kami kadasig, Lord, sa pagpagalagad kanimo. Amahan, bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay, kalinaw. And among ginapangamuyo, Lord, bisan patong naas balatian, hatagi kahingpit sila, Amahan, Ray Sanupaw, and also, Lord, si In nga Lucero. We are praying, Lord, for fast recovery niya, Amahan. Bisan pa, Amahan, sa mga nanginahanglan ng trabaho,
amo ginapangamuyo kanimo amahan nga ikaw Lord magagrant sa ilang desire sila makasing-kasing. Much more Lord ang matag-usa kanamo karong kahaponon, amo ginapangamuyo nga maambit namo among grasya, kalipay ug kalinaw sa panimalay ug God. We are praying Lord, dala kami safely sa muntag sa kapanimalay ug iandam na pud usab kami sa lain na pud nga semana sa among kinabuhi. Kining tanan amahan ang ginasalig ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kang turan. Amen.